Hello po sa inyong lahat. Welcome dito po sa ating YouTube channel guys. Maraming salamat po muli sa pag-click at panonood ng ating video. Dahil sa video nga po natin ngayon ay may kipagkwentuhan muna po ako sa inyo. So mag-share po ako sa inyo ng ilan pong mga YouTube journey na pinagdaan ko po dito sa YouTube bago tayo makapag-payout ng first payout. Bago yan guys, intro muna po tayo. Guys, bago ko po umpisahan yung content natin ngayon, yung video ko ngayon, ay gusto ko muna pong mag-disclaimer. So, bali po yung kwento natin ngayon is yung stories is mag-share po ako sa inyo ng aking YouTube journey po simula nung nag-umpisa ako hanggang sa first payout. Gusto ko po kasi maging remembrance po ito at kumbaga po is maging files na rin para mabalik-balikan ko din if ever na namimiss ko yung mga ganitong session. So, bale, isi-share ko po sa inyo yung akin pong first payout dito sa YouTube. Pero bago yun guys ay mag-share lang ako sa inyo ng konting idea bago ko po na withdraw o nakuha po yung aking first payout nga po dito kay YouTube. Sana po ay wag niyo pong i-take this as negative at sana po ay maging inspiration po ito, maging motivation sa akin pong mga kapwa small YouTuber, mga content creator na nagpo-push po ng atin pong mga YouTube channel para may angat po natin at the same time makapag-earn din po tayo sa mga susunod na mga panahon. If I'm not mistaken, 2020 or 2021, nag-umpisa po ako sa YouTube, gumawa po ako ng YouTube channel at na-monetize po ako noong 2021. Kailangan po natin ma-reach out yung 4,000 watch hour ni Lolo at saka yung 1,000 subscribers. So kapag ka nakuha na po natin yan, ang susunod na goal naman po is kailangan po natin ma-reach out yung $10 threshold para makapag-apply naman po tayo ng Google AdSense. So, ang ginawa ko nun guys, para ma-reach out ko po kaagad yung 4,000 watch hour at saka po yung 1,000 subscribers, sumasali po ako sa mga GC, sa mga Facebook, or sa iba't ibang GC po sa Facebook. Marami pong mga small content creator na pwede po ninyong salihan doon sa Facebook. So, although hindi siya advisable para sa akin kasi nga, hindi naman natin sigurado kung manonood din sila ng mga video natin after na sila ay maging subscriber na natin. Kasi anong nangyayari is watch for watch or sub for sub. Ibig sabihin, isa-subscribe mo siya and then isa-subscribe ka din niya. And parang hindi tayo masyadong sigurado. No? Ang importante guys is makapag-upload pa rin tayo ng mga interesting content na mahahack yung attention po ng ating mga viewers para tayo po isundan dun sa ating YouTube channel. So, yun po yung isang kumbaga po is experience ko din sa YouTube kasi nung umpisa nung na-reach out ko na po yung 1,000 subscribers, itinigil ko na po yung ganon, yung subscribe for subscribe kasi nga po hindi naman tayo sure. Although hindi naman tayo nagdududa doon sa mga kausap natin. Kasi nga po yun po yung kadalasan yung usual na ginagawa, although hindi siya bawal po yun hindi siya sakop or bawal siya dun sa community standard po ng YouTube. And then pagkatapos guys, yung binabanggit ko po kanina na kailangan natin makuha yung $10 na threshold pagkatapos natin ma-reach out yung 4,000 watch hour at saka yung 1,000 na subscribers. Yun pong 10,000 threshold naman, kailangan natin siya para makapag-payout or para makapag-apply naman po tayo ng Google AdSense dun sa ating monetization para makakuha po tayo ng PIN kasi kailangan natin ng PIN code. Yun po yung PIN na yun, yung ini-encode natin para tayo po is maging legit na monetize dito sa YouTube channel po natin. So, yun po yung ilang mga requirements ni YouTube para po tayo maging isang ganap na YouTube partner program. So, ganun lang po siya guys. And then, ang ginawa ko po bago ko na reach out yung $10 threshold kung gusto niyo pong, kasi di ba pag small YouTuber, hindi naman po ganun kadami yung views. Ibig sabihin, hindi naman po ganun karami yung aakyat na pera dun sa inyong account. So, ang gagawin, ito, isa-suggest ko, hindi dahil sa, ini-encourage ko po kayo na ganito yung gawin nyo. So, ginawa ko siya, dahil gusto nga na may angat po kaagad yung nakuha ko po yung $10 threshold. Although nakuha ko to is parang 3 months po yata kasi nga hindi naman din ganun kalaki yung pumapasok doon sa ating YouTube channel. So kasi yung mga content ko as you can see nga kung nagbabrowse po kayo doon sa aking mga video, hindi naman siya kapanood. Hindi po siya, parang ginawa ko lang siya dahil gusto ko.
So, gano'n lang 'yon. Then, nung na-reach out ko nga siya medyo matagal kasi nga po, 'yun nga hindi siya gano'n kaganda yung mga video po na ina-upload ko kasi nga po hindi naman lahat ng nagsisimula is magaling mag-edit. Kapag kayo po ay na-monetize na guys, huwag po kayong titigil sa pag-upload po ng mga content para hindi po bumaba yung analytics. So, gawa lang kayo ng gawa ng mga content, upload kayo ng mga content na feeling niyo po is puwede niyo pong i-upload sa inyo pong YouTube channel. Anyway, yan naman po ay nasa sa inyo kung ano po yung niche ano ho, na inyo pong ginagawa. Huwag niyo pong tigilan yung pag-upload dahil darating po yung panahon na mare-receive niyo din po yung payout ano ho, sa YouTube. So, ibig sabihin ang ibig ko pong sabihin kapag nagtiyaga po kayo ay makakatanggap din po kayo ng inyong mga pinaghirapan dito sa YouTube. So, sobrang hirap po kasing mag-earn talaga ng, dollars, ng mga dolyares dito kay Lolo. Hindi po gano'n kadali. Kasi nga po ang pinagbabasehan po dito ay yung views. So, kapagka medyo mababa po yung views, merong pumapasok pero hindi naman po gano'n kalaki. So, ang nangyari po dito sa akin guys, naipon siya ng naipon ng naipon. Kaya nitong bandang huli is, nag-email na po sa akin si YouTube na yun na nga po, puwede ko na daw pong, ang una po nilang email sa akin ay, ipapakita ko po diyan sa screen. Yung unang email nila sa akin na na-reach out ko na nga po yung $100. Automatic po yun pagka-reach out niyo po ng $100 mag-e-email po kaagad ay makikita niyo po yun dun sa inyo pong YouTube, Studio. So, nasa YouTube Studio po yung notification na na-receive niyo na daw, na-reach niyo na yung 1,000 or yung 100 rather na minimum withdrawal amount dito kay YouTube. So, i-update kayo po ni YouTube sa YouTube Studio. Tapos, ang mangyayari po niyan is yung halimbawa, ang nangyari kasi sa akin, na-reach ko po yung aking $100 dollars nung March and then ang cut-off po kasi ngayong 2024 is every 21 to 26 of the month. So, ang nangyari is na-reach ko po yung 100 noong March, kung hindi pa ako nagkakamali is last quarter po or huling linggo ng March. Then, ngayong May nga po na-process yung payout. So, bale nitong last week, ay this week, nag-email si YouTube sa akin na sinasabi po nila na yung primary account or yung primary account nga na payment doon sa payment method ko kailangan ko na siyang ayusin kasi nga po magpe-payout po tayo ngayong week, ngayong Monday to Friday. So, ang ginawa ko pinalitan ko lang siya and then pagkatapos ko siyang palitan, nag-email kaagad din po si YouTube. Real time guys si YouTube AdSense kapag nag-email. Pagkatapos ko pong palitan yung aking primary, pagkalagay ko ng primary account na yung kung saan tayo papadalahan ni YouTube babayaran, nag-email po kaagad sila and then after 2 days po kasi pumatak po ng Sabado tsaka Linggo yung pumatak ng Linggo yung payment sa akin ni AdSense then na-receive ko siya nitong Martes. So almost 2 araw po yung process, yung pag-process nila nung ating payout. So mabilis na yun kung tutuusin and meron siya guys tax, meron siyang kaunting tax. Okay na yun. So, at least meron tayong kaunting dagdag income din to. So ang akin pong naipon all in all doon sa aking AdSense ay 103 kung hindi pa ako nagkakamali is 0.99 or 97. Tapos ang na-receive ko po is 98.27. Kumaltas po si YouTube ng tax. Anyway, ipapakita ko po dyan sa screen natin yung computation, yung kaltasan ho. So, ang tax po na nakuha, yung tax na binayaran natin rather ay 5 point something, $5. So, pumapatak siya ng kasi 57 na ngayon. So, halos 300 ho, or 300 something yung tax na kinuha sa atin, yung dinidak dito sa ating payout. At ngayon nga guys ay ipapakita ko sa inyo yung ating na payout. Na-withdraw ko po siya sa aking Metrobank account. So ito siya guys. Withdraw ko siya kanina. So 5, 1, 2, 3, 4, 5. So naka-receive po ako ng 5,000, actually 5,500 plus ito. Ang kinuha ko na lang po ang withdraw ko kasi hindi naman tayo pwede mag-withdraw ng barya-barya sa Metrobank, sa bangko na po. So ang kinuha ko na lang is 5,500.
Yun. So, ang gagawin niyo lang guys, para sa akin, kailangan natin magtiyaga. Kapag maraming tiyaga, yun po ang kailangan natin dito sa YouTube para makapag-earn din po tayo ng ganito. So, nagpapasalamat po ako dun sa lahat po ng aking subscribers. 2,700,000 na tayo dito sa aking bahay. Maraming salamat sa inyo guys. At sa ngayon, hindi ko po kayang tapatan yung kumbaga po is yung support na binigay niyo po sa akin sa aking YouTube channel. Pero buong puso po ako na nagpapasalamat. At sana loobin po ng Panginoon ay suklian niyo po yung lahat ng mga naitulong niyo po o yung mga contribute niyo po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood at maraming salamat po sa support po ninyo sa ating YouTube channel. Ito po ay malaking tulong po para sa akin at para sa aking anak sa kanyang school, sa mga gamit namin dito sa bahay, pagkain, and yung mga primary needs natin. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong panonood. Thank you everyone.